Ayan, welcome mga ka-printing. Basahin lang natin itong comment, no? Sir, yung L1250 po ba prone sa roller marks? Ito po, yung 1210 at 1250 halos parehas lang yan. Yung 1250, meron siyang Wi-Fi. So may dalawang paraan para makonect. Sa USB and then sa Wi-Fi. Yung 1210 ay USB lang. Then itong dalawang printer na to ay print only lang, no, wala siyang scanner. Bali single function. So ang tinatanong niya tungkol sa roller marks, ito yung kasi yung problema. Pag nagpi-print ka, may mga visible marks na guhit, lalo na pag mga dark colors tulad ng red, tulad ng black. Pag matingkad yung kulay, halatang-halata yung guhit. Ngayon kasi ito yung mga limitation ng ng Epson printer. Itong nagiging problema, yung guhit sa print. Mas visible pa to kung Epson L121 ang printer mo. Pero kung photo printing, no, nire-recommend ko kasi kung ito lang talaga yung budget mo para sa kunyari small business, no, ito lang yung budget mo. Yun, magsa-sublimation ka rin. Mas okay itong 1210 kaysa mag L121 ka kasi maraming modification na gagawin sa L121. Tulad ng shark teeth, tulad nung aayusin yung yung driver, no, iba-bypass sa L110. So minsan sa dulo niya meron pang problema sa L121 na pumapaling yung print kasi nga inalis mo na yung shark teeth. So usually mga A4 na lang yung pwede mong i-print na hindi siya babaliko, no? Pag nasobrahan ka ng alis ng shark teeth, lahat lahat ng print mo bumabaliko na. So ayan, ang recommended ko kung photo paper, no, sa L1250, no, wala nang masyadong modification. Yung mga RC o resin coated na photo paper tulad ng RC Glossy, RC Satin, yan dalawang yan. Kahit ibang brand, kahit Yasen, basta resin coated photo paper. So, mas maganda siya compare sa L121. So, meron ding isang printer na luma na tulad ng halos same ng specs ng 1210 at 1250. Ito yung L130, no? Kamukha siya ng L121 pero medyo mas malapad siya ng konti, mas old model siya. Same print resolution, medyo mabagal lang ng konti, point something lang image per minute. Hindi na masyadong pansin yan yung speed na yan. So ito yun, no? Panoodin nyo na lang, no? Panoodin nyo na lang yung video na to. May ads kasi, no? Kamukha siya ng... Ayan. Panoodin nyo na lang. Ilagay ko na lang sa end screen o kaya sa comment section. So, yun nga yung tanong niya, possible pa rin magkaroon ng guhit. Depende rin sa media. Pero mas okay yan kesa sa L121. No? L1210, L1250, L130, mas okay yan kaysa L121. Ngayon, kung gusto nyong bumili ng ganyang printer, meron akong subscriber, no, ginamit yung link ko. Parang nakuha niya lang ng 6,000 yung printer, no? Kasi merong YouTube voucher, no, usually depende rin kasi, no, hindi natin control yung YouTube voucher. Minsan 1,000 yung less, minsan 2,000. So kausap ko nga siya. Ito sinabi niya sa link ko daw po umorder, no, yung mga tag product na lumalabas. So yung orig price niya 8,195 pero nabili niya lang ng 6,392. Kasi nga merong YouTube voucher. Natakpan na lang natin yung pangalan niya. Then ayun nga. Yan. So yung 1250 mas okay siya sa mga L121. Kung may extra budget ka naman, instead na L121, mag 1210 ka na lang o kaya tong 1250. Tas gamit ka ng YouTube voucher para medyo mabawasan pa yung price. No, tulad nung kanina, no,
yung subscriber ko, halos 6,000 niya lang nakuha yung printer. So, halos kapresyo lang ng L121. Ito, pahabol pa pala. Pahabol pa palang tanong, no? May nagtanong sa baba. Hi sa'yo, Tina Cruz, 1892. Bentek, ilang GSM po ang kaya ng 1210 at 1250? Yung 1210 at 1250, parang L3210 din yan, parang L3110, parang L3150, parang L3250, basta yung similar model. Halos parehas lang yan ng specs. Nagkakaiba lang yan sa mga extra features tulad ng Wi-Fi, tulad ng ADF, tulad ng yung may scanner, no? Yung tulad nito, yung 1210 at 1250 ay walang scanner. So, pag mga media na tulad ng mga photo paper na kwap, usually nasa lang yan 180 GSM o kaya 200 GSM. Pero pag mga RC satin tulad nung pinakita ko kanina, RC glossy, ang nakalagay dyan 260 GSM. Pero kaya niya pa ring ipid. Then, yung mga calling card board na 200, 250 ay hindi kaya yung calling card board. Medyo hirap yan. Kahit yung vellum board, hirap din yan. Kung gusto niyo talaga ng makapal na papel, no, kung may extra budget kayo, L8050, tas yung matataas pang model. Ngayon kung mababa ang budget mo, Canon G1010 or yung Canon G2010, yung may scanner, basta Canon G series, kaya niya yung makakapal na papel. Pero may mga limitation, mga pros and cons. No, meron tayong video dyan. Hanapin nyo na lang yung video ko about Canon G1010. Meron akong isang buong playlist dyan. So yun po, hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag natin kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentek. Maraming salamat.